This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyayang mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Panalangin, pinakamahalagang sandata na maaari natin magamit sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na buhay. Sama-sama po tayo magnilay sa mabuting balita kung anong kahalagahan ng pananalangin ng Panginoong Hesus para sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli ang pagpupuri sa iyo, amang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa banal na oras na ito upang ang iyong banal na mensahe ay maitanim sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, karamot kami ng kabusugan mula sa iyong
spiritual na pagkain inihain mo sa oras na ito. Lumapit tayo sa Panginoon. Bagamat ito'y online, naririto ang kanyang presensya. Tayo ay inaabot ng kanyang mabuting balita. Ano man ang ginagawa natin at kung nasaan man tayo. Ang mahalaga, ang ating puso, ang ating espiritu ay nakafocus sa salita ng Diyos. At ako lang ang abang lingkod ay lumalapit, asking for your mercy, for your forgiveness. Ano man ang aking naisip, nasabi, nakilos sa mga nakaraang oras. Tawarin mo po ako, O Lord. Inisin mo po ako mula sa aking karumihan. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa akin. Ngunit maraming salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon upang gamitin lamang aking tinig na maging daluyan ng iyong banal na mensahe, Panginoon. Hinihingi ko na may kahabagan ang iyong karunungan, kababaang loob, pagkaloob po yun, Lord, sa akin. Sapagkat andito ang desire ng puso ko na ikaw may pagmalaki, bigyan mo papuri, pasalamatan. Muli, Panginoon, sa buong maghapon na marami kaming hinarap na pagsubok, kapagduran, mga stress, mga bagay na nangyari sa amin na hindi namin inasahan. Nawa, dalangin namin na in Jesus' name, makas out ang mga hadlang na maaaring gawin ng Diablo upang hindi namin ma-receive ang pinakamahalagang mga blessing. At yan ay ang mensahe mula sa iyong salita. Nagbibigay sa amin ng kagalingan, ng kayamanan, ng kapangyarihan upang lumaban sa kasamaan. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Lord, i-bless mo kami according to your will. Muli ang gatang ito, idalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo, sa Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapautan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan.
Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasalibutan tulad kong hindi makasalibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong magandang araw sa lahat na makakarinig ng Wednesday Gospel. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Maraming salamat sa Panginoon. May 15, 2024 na po at ang Miyerkules na mabuting balita ang ating pagninilayan bilang pagkain nating espiritual. Muli ako po si Sister Angelica at kayo po, ako po isang Katoliko at maraming salamat sa Panginoon sapagkat ito'y karuktong nung gospel kahapon. Bali ano to part 1, part 2, tapos bukas po yung part 3. Pero sa ngayon po, napakaganda pong maramdaman na ang isang Diyos na banal, walang bahid ng kasalanan, ay ipinagdarasal tayo. No? Kamukha ng sinasabi dito sa mabuting balita na ipinanalangin niya ang kanyang mga alagad. Gaano po ba kahalaga ang pananalangin sa ating buhay? Ito ba'y ginagawa po natin araw-araw? O baka naman nananalangin lang tayo kapag may kailangan tayo sa Diyos? O kaya pag talagang walang-wala na, ibig sabihin talagang nandoon na sa rurok ng problema? Hindi po dapat ganun. Dapat po ang ating pananalangin ay araw-araw. Araw-araw dapat natin kinakausap ang Diyos. Amen? Kung sa tao lalo na ngayon ang social media, di po ba napakalaki na impluwensya? Gusto natin, meron tayong laging chinat-chat, tinitext, bini-video call, tao po yun, no? E di mas lalo na dapat ang Diyos. Hindi natin nakakalimutang kausapin through prayer. Pagkagising sa umaga, pag kumakain, kapag may mga bagay tayong ginagawa, kailangan lagi tayo nagdadasal sa Diyos. Lalo na sa pagtulog. Kasi sa pagtulog, doon na nagsasara For me mahalaga ang bawat panalangin sa Diyos. Pero alam niyo yung panalangin sa pagtulog, for me personally, yun ang pinakamahalaga sa akin. Bakit? Kasi hindi ko na alam kung gigisingin pa ba ako ni Lord kinabukasan. At kapag tayo ay natutulog para tayong patay, hindi natin hawak ang ating free will, bahala na si Lord. Gigisingin ko pa ito bukas. Kaya pakahalaga talaga ng panalangin sa gabi. From the time na ginising tayo ni Lord kanina umaga, sa dinami ng mga ginawa natin, mga stress, diba? Init ng panahon, madaling mag-init ang ulo ng tao, no? Pero by the end of the day, kailangan i-recognize natin na thank you, Lord, sa araw na ito. Amen? Kaya naging maganda o mabuti ang naging araw natin. Thank you, Lord. At higit sa lahat, bukod sa pagpapasalamat natin sa Diyos, wag natin kakalimutan humingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi natin may pagmamalaki na bawat araw, ay Lord, wala akong nagawang kasalanan ngayon. No. Dapat lagi yung puso natin, Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanan nagawa ko. Di po ba? Everyday nagkakasala tayo. Kaya dapat lagi nating nakikita ang ating sarili na humihingi tayo ng mercy sa Diyos. Mahalaga ang panalangin. Pero, ang pananalangin ni Kristo ay hindi para sa kanyang sarili. Siya ay nanalangin sa kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, sa ating pananalangin, bukod tayo ay nagdadasal sa Diyos, kailangan din nating ipanalangin ang ating kapwa. Hindi yung puro, yung prayer natin, puro pang atin lang. Diba na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, i-protect mo yung ganito. Hindi.
Dapat sa ating pananalangin, huwag natin kakalimutan yung ating mga mahal sa buhay, yung mga kapwa nating tao, kahit na hindi natin kilala. Kumbaga nga, prayer na eh. Pang buong mundo eh. Amen. Sabi nga nila, kapag ka, halimbawa, di ba, yung mga banal, yung mga santo, di ba, naniniwala tayo yung mga pinakita nilang halimbawa ay dapat nating tularan. Nagpipray tayo na nawa, yung mga pagtitiis nila na ginawa, tularan din natin yun. At ang pananalangin ng Panginoon talagang alam mo yung selfless. Hindi siya selfish. Doon nga lang, di ba, kung matatandaan natin yung sa kanyang 7 huling wika, di ba, meron siyang prayer doon na hirap na siya, nakapako na siya sa krus. Pero nung sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Would you believe? Saka nakakita ng sinaktan na, inalipusta na, pinako na eh. Imbis na maghigante, di ba, nagbeg pa siya. Naghingi pa siya ng awa sa Ama na patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. At ngayon din, ang prayer ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, ilayo sila sa mga masasama, sa mga bagay na nagdudulot para magkasala. Sa atin din ngayon, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen. Yung tayo ay malayo sa tukso na nagdadala sa atin sa kasalanan. Kaya nga diba doon sa Ama namin, yung panalangin ay tinuro sa atin ng Panginoong Jesus. Diba sa sa last part noon, yung at huwag mo kaming ihadya sa masama. Amen. Yung bang sa buhay natin, hindi madali na habang may pagsubok ka na nararanasan sa araw-araw, sa tulong ng Diyos, diba, hindi natin pinipili yung masama. Naranasan mo na ba yun na kailangan mong gumawa ng kasalanan o kasamaan kasi nangangailangan ka. Pero hindi mo yung pinipili. Kaya nga diba yun ang panalangin ng Panginoon, ihadya tayo sa masama. Ilayo tayo sa mga kasamaan ng mundong ito. Kasi once na nakakilala tayo sa Diyos, dapat, diba, yung mundo na mismong nagbibigay ng kasalanan sa atin, dapat na tayong lumalayo dun. Amen. Na, para sa buhay natin, kailangan lagi nating naiisip na ito ang panalangin. Kasi pag nanalangin tayo, yun yung desire ng puso natin. At yun ang desire ni Jesus Christ, yung panalangin niya na ilayo tayo sa mga tukso na nagdadala sa atin sa mga salanan. Amen. Pero syempre, kailangan gawin natin yung ating part. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Hindi naman pwedeng lalapit sa iyo ang isang tao at sasabihin, oh sister, brother, ipanalangin mo naman ako na magbago na ako, alisin ko na yung bisyo ko, na ganito. Kung yung mismong tao, hindi naman niya ginagawa yung part niya. Amen. Kaya napakahalaga din na once na, di ba minsan, tayo na, sister, brother, pa-pray naman, no? Pa-pray naman, no? Pa-pray over this, pray over that, kasama naman sa panalangin mo. Kailangan, kung tayo yung nag-aas ng ganon sa panalangin ng iba, dapat tayo yung unang kumikilos. Maganda yung maraming nananalangin sa atin. Amen. Lalo na effective yung pananalangin ng mga taong talagang buo yung kanilang pagmamahal, paglilingkod sa Diyos. Napaka-effective niyan. Halimbawa, magpa-pray ka sa isang pare, sa isang madre, o sa mga taong alam mo talaga na ang puso nila ay nasa panalangin sa Diyos. Amen. Biro mo kung ilang pare ang mananalangin sa iyo, kung ilang preacher, kung ilang mga tao na naglilingkod sa Diyos, na malakas ang tulong na maibibigay nun sa atin. Kaya nga ang pananalangin ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba.
Amen. Humihingi tayo ng panalangin. Panalangin, no? Sa iba. Alam mo yung sabi nga, two heads are better than one. Sama-samang pananalangin, malakas. Malakas siya, kapangyarihan. Sapagkat ang panalangin ng Panginoon sa mabuting balita ngayon, isa pa yun, no? Sabi dito, yung pananalangin ng pakikipagkaisa. Magkaisa tayo sa panalangin. Lalo na sa nangyayari ngayon sa mundo, nagkakaroon ng climate change, sobrang init, no? Kaya nga 'di ba sabi ngayon, ang aircon ngayon hindi na siya luxury necessity na siya Hindi na kinakaya ng ventilador ang sobrang init, no? Kaya nga sa pangapanalangin sa misa, dati sama-sama tayong nananalangin sa pandemya. Ngayon, ultimo init, pinapanalangin na natin. Amen? At maganda 'yun. Yung sama-sama tayong nananalangin. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Amen. Kasi, kapag tayo mga tao, nawala na tayo ng gana sa pananalangin sa Diyos, ano na mangyayari sa ating buhay? Amen. At saka, yung pagpipray na yan ang nagpapaalala sa atin na nire-recognize natin na, ay, nakakain ako ngayong araw na ito, nakapunta ako sa aking trabaho, nagawa ko nito. Amen. Pagpapasalamat. At yan naman talaga ang naging buhay ni Kristo. Yan yung kanyang naging misyon. Every day, madaling araw pa lang, nananalangin na siya sa Diyos. Lagi siya nagpapasalamat. Kaya di ba nakakahiya na minsan kakain na lang tayo, dito tayo magpasalamat sa Panginoon. Actually, hindi naman kinakailangan na sobrang haba yung ating pananalangin sapagkat mahalaga pa rin yung quality ng prayer natin kesa sa quantity. Kasi di pa tayo nagsasalita sa ating panalangin, eksakto alam ng Diyos kung ano yung sasabihin natin. Pero syempre bilang Diyos, masarap din yung, di ba, yung naririnig niya ng kusa, yung ating free will, ginagamit natin para sabihin natin kung ano yung gusto natin sa ating Panginoon. Pero syempre, kung yung mga panalangin natin, may mga hindi pa nag-grant, hindi pa nabibigay, ibig sabihin nun, kailangan pa nating magtiyaga sa pananalangin. Amen. At ang pinakamahalaga sa ating pananalangin ay yung lagi nating iisipin na, Lord, ito po yung gusto ko, ito po yung gusto ko. Pero yung gusto mo ang makapangyari. Kasi ganun ang naging style ni Kristo. Amen. Na alam niya na ganun ang mangyayari sa kanya, ipapako siya sa krus. Mahirap, no? Pero lagi sinasabi, Father, let your will be done. Amen. Let your will be done. Amen. So, ito pang pananalangin ng Panginoong Jesus ay nagbibigay na protection. Yung pag makikita mo yung pinipray niya kay God the Father niya, patnubayan niya itong mga tao na nandito pa sila sa mundo, napakalapit pa nila sa mga pagkakasala sa mundo. But please, Father, protect them. Protect. Yung protection nandoon. Kaya kahit si Kristo ay nasa langit na, hindi ba yung banal na Espiritu ibinigay sa atin yan to protect us? Para yung mga bunga ng banal na Espiritu, yun yung magbibigay sa atin ng protection. Amen. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi mo talaga masusukot Hindi lang yung buhay niya ang kanyang binigay, hanggat wala pa siya sa kanyang muling pagbabalik, nagbibigay siya ng protection. Na ilayo tayo sa mga bagay o mga kasalanan nagdadala sa atin na mapalayo sa Panginoon. Amen. Kaya dapat lagi nating isipin na kung ganito ang pagdarasal na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus, dapat ganun din tayo sa ating kapwa. Ipagdasal natin, kasi may mga dasal talagang akala lang natin hindi tayo tinugon ng Panginoon, pero meron siyang mas magandang plano kung bakit hindi yon natutugon yung ating panalangin. Pero sa bawat panalangin natin, lagi nating isipin na
kung ano ang gusto ng Diyos. Ito bang panalangin natin ito nagbibigay talaga sa atin ng protection? Ito bang panalangin natin ito nagbibigay sa atin ng pagkakaisa? O ito bang panalangin ito maliligtas ba tayo? Na ito bang panalangin natin ito mabibigyan tayo ng kabanalan? Amen? Ang salita ng Diyos, sabi nga dito sa mabuting balita, ay katotohanan. Kaya, sa bawat panalangin natin, kailangan nating isipin na ito bang ipinapanalangin ko sa Diyos is katotohanan. Tayo nananalangin, marami tayong minsan nagsasalita tayo sa Panginoon, nasasabi natin ang lahat. Meron namang panalangin na tahimik lang tayo, na yung isip lang natin ang gumagana. Amen. Pero ang pinakamahalaga dito, yung pananalangin galing sa puso. Hindi yung pananalangin na, alam mo yung laging may hinihintay na nakapalit, o minsan minamadali pa natin ang Panginoon. Amen. Sa tuwing tayo ay nananalangin sa Diyos, ibinibigay natin ang buo nating sarili. At habang ibinibigay natin ang ating buong sarili, ang Diyos naman ang kikilos sa atin para ibigay naman yung talagang para sa atin. Pero sa bawat panalangin natin, lagi nating isipin na ang Panginoon naging selfless siya sa kanyang pananalangin. Lagi niyang iniisip na tayo'y i-protect. Hindi lang tayo, kundi inuutusan din tayo na ganun din ang gawin natin sa ating kapwa. Siguro nga sa ating pananalangin, madalas nawawala yung iba. Nawawala yung ibang tao. Yung masyado tayong concentrated sa ating family, sa ating sarili, sa mga kakilala lang natin. Pero maraming nangangailangan ng panalangin natin. Amen. At sana maalala din natin sila sa tuwing tayo nananalangin. Lalo na yung mga taong tingin ng kapwa hindi na dapat dalhin sa panalangin kasi wala nang kwenta, masama na, hindi na yan magbabago. Yun nga yung dapat ipanalangin natin Yung mga taong naliligaw ng landas, talagang hindi pa nakakakilala sa Diyos. Yun talaga ang dapat mas nating ipanalangin. Kasi yun ang kailangan ng Panginoon na magbalik loob. Amen. At huwag tayo mag-alala. Sa bawat panalangin natin, nabibigyan natin ng kagalakan ang Diyos. Amen. Sa dami ba naman ng tao dito sa mundo, hindi naman lahat may interes na kausapin ng Panginoon. Syempre nga naman, ang Panginoon na Espiritu, tayo'y katawang lupa, kaya di ba mas hinahanap natin yung pakikipag-usap sa mundo kaysa sa pakikipag-usap sa Diyos. Nawa sa mabuting balita, maitanim sa ating puso bilang pagkaing spiritual na ang pananalangin ay hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating din kapwa. At nawa, yung pananalangin na laging may pagsuko, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin ng pananalangin ginawa mo sa iyong mga alagad ay patuloy na pananalangin hanggang sa mga panahon. Thank you for your prayer of salvation, your prayer of unity, your prayer of protection, and your prayer na maging holy kami. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi mong iniisip kung ano makakabuti sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay nandiyan para lapitan namin sa pamamagitan ng aming pananalangin. Turuan mo kami hindi lamang manalangin sa aming sarili, kundi manalangin din po, Panginoon, sa aming kapwa. Lagi mo pong ipaisip sa aming Panginoon na ay pananalangin ay napakahalaga. Sa iyo lang namin nasasabi ang lahat, Lord. Ang mga pinagdadaanan namin, ang masakit sa puso namin, Panginoon, sa pananalangin sa iyo.
Idalangin natin ang ating kapwa. Idalangin natin ang buong tao sa buong mundo. Lalo na ang mga kapatid natin na hindi pa tumatanggap sa Diyos sa mabuting balita. Mga kapatid natin na patuloy na mas ninanais na madinig ang sinasabi ng sanlibutan kaysa sa salita ng Panginoon. Idalangin natin ang mga taong may sakit na halos mawalan ng pag-asa, na nawa makita nila sa mabuting balita ang kagalingan. Patuloy natin idalangin ang mga taong nakakainis ipanalangin. Pero yun ang gusto ng Panginoon. Yung mga taong sumusuway sa atin, yung mga taong nananakit sa atin, yung mga taong hindi kaibig-ibig. Ipanalangin natin sila. Sapagkat ang mga taong ito ay may sakit espiritual. At ang may sakit ay kinakaawaan. Ang may sakit ay kailangan ng kagalingan espiritual mula sa salita ng Panginoon. Ipanalangin natin na patuloy tayong magtiis hanggang sa wakas upang ang buhay na walang hanggan ay ating makamtan. Ipanalangin natin sa Panginoon na lagi nating piliin ang Diyos kaysa sa kasalanan. Sa ating pananalangin, tularan natin ang Panginoon na laging iniisip hindi ang kanyang sarili, kundi tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sunod ang loob mo dito sa lupa, para na sa namin. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala-sala. At huwag mo kami paidulso-tukso, adyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng anak at santo. Amen. So maraming salamat sa Panginoon muli sa pagpapaalala niya sa atin kung paano ba tayo mananalangin. Isang panalangin hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. At nawa sa tuwing tayo ay pupunta sa sitwasyon na gusto nating sitwasyon na tayo magkakasala, yung panalangin, yung instant connection kay God. Diba? Sabi nga, pag may problema, si God ang kausapin natin, wag ang mundo. Amen. Kasi siya yung divine teacher, good advisor talaga, no, na magbibigay sa atin ng 100% na advices na hindi tayo maliligaw. Amen. So, siya nga pala, happy birthday, Sister Helen Santos. Nawa pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang manalangin sa Diyos. At sa lahat ng may birthday, happy birthday po o anumang okasyon. And ang Word of God po ay Monday to Sunday alas 8 po ng gabi. At salamat sa Panginoon sapagkat patuloy nating hangarin na makarinig ng mabuting balita. Total, naririnig na natin yan sa YouTube, sa TikTok. Ang dami ng social media, no? Wala na tayong katwiran, no? Anytime, anywhere, pwede tayong makarinig ng mabuting balita. At importante yun. Importante yun bilang pagkain nating spiritual. Muli, maraming pong salamat. At kung loloobin ni Lord ang May 16, 2024, Thursday Gospel, muli, magsama-sama po tayo alas 8 ng gabi para sa pagninilay ng mabuting balita. Pakishare na lang po ito sa inyong timeline para masunod po natin ang Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. Kasi yan po ang naging misyon ni Kristo at dapat yan din po ang ating maging misyon. Amen. To God be the glory.